Okay. Makikita ko ng green yan. Sa iyo. Ayan. Ayan. Nine. Sige. Bless you everyone. This is Daddy. I am Mommy here at The Meat PH. Energy. Huh? Ang tagal din nag-shoot eh. Energy. Bawi-bawi. Akala mo nakapagkape. Ano? Alas na. Ayan na. So ngayong maulan. Napakaulan ngayon kasi gawa ng super typhoon and mga rainfall warning. May i-discuss tayo dito sa ating dum. Yes, Nakatama din. Hindi pa rin pati natin ano yung, siyempre yung ating, ano ba yan? Point of views. Comments and suggestions. Violent reaction. And ano yung isa? Point of views. Kung ano man. Basta apat yun. Oo, nakalimutan na kasi namin. Nakita niyo sa logo. Nandyan. So, ngayong dam, pinili namin tong napanahon talaga. The topic. Makikita niyo naman sa title ay Class Suspension Guidelines. Ayan. Kasi, ayan, itong July talaga maulan. Birth month ni Mami, napanood niyo naman mga previous videos namin, di ba? May mga, ano tawag dito? Malawakang pag-ulan, panakanakang pag-ulan, almost every day. Thunderstorms. Oo. Tsaka yung, ano nga, yung basta nagsimula yung July. Tapos di ba pag August parang ganun pa rin ba? Naulan pa din. Kaya pinili namin yung class suspension guidelines kasi gusto namin i-discuss at magbigay ng aming mga kuro-kuro sa nangyari. Kasi nito lang, na-late mag-announce yung ano, ng class suspension. So, syempre, tayo bilang mga magulang, parang natin na, bakit ngayon lang? Bakit hindi pa kagabi? Yung ganun, ganyan. Pero, syempre, di ba ga, ang i-discuss natin dito sa ating dam tonight ay yung guidelines yung talaga. Guidelines. Kung bakit ganun, bakit, ano ba yung sinusunod nila na patakaran. Kung bakit ganun na umaabot sa late na sila mag-suspend ng class. Siyempre, hindi naman sila pwedeng makaano lang ng ulan, suspend na agad. Tsaka, di ba, sa part nating mga magulang, siyempre, magagalit ka kapag hindi agad sinuspend kasi gigising ka ng maaga, magluluto ka ng maaga, yung bata sa halip na tulog pa, ay gigisingin na. Yung gano'n, yung sa halip na hindi pa kayo gagayak. Di ba, yung ayaw natin ng late suspension on part of the magulang. Siyempre, ang part naman, dun naman sa part ng mga nagsususpend, hindi natin alam kung ano ba sinusunod nila. Kasi merong general guidelines. Ang DepEd ba? Oo, ang DepEd. DepEd. Tapos meron din, kasi ngayon, iba na merong sa DepEd, merong DILG, merong sa local government unit. LGUs. Na sila na yung nagsususpend. Minsan sa governor ng isang province, ipinauubayan na sa mga mayors. Meron din namang governor ang nag-decide. So, magbasa tayo ng mga ilang guidelines. Ano bang aanuhin natin dyan? Ang first natin ay pagka sa typhoon. Oo. Hindi, pero meron ba yan? Ito. Meron dito. In general. Ayan, ito. Ito yung sa class suspension. According to DepEd. Ayan, DepEd order. Class suspension in the Philippines are primarily governed by DepEd Order Number 22, Section 2024, and DepEd Order Number 14, Section 2026. Automatic cancellations occur during typhoons, heavy rain, or severe local emergencies, while localized granular suspensions are implemented based on the assessments by school heads and local government units or LGUs. Yan nga yung sinasabi ko na. Halimbawa, meron kasi ngayon na sa ganitong barangay na ulan. After 3 barangay, mainit na. Kaya yun yung sinasabi na yung localized granular suspension. So, pwedeng, sobrang lakas ng ulan dito sa school na to. Binabaha ang school na to.
canceled sila, pero lahat the rest hindi. Oo. Posibleng ganun. Oo, may ganon. Kasi parang nakailang revise na yung yung guidelines na yan. Kasi nga, hindi matumbok, mahirap ngayon. Kasi nga, paiba-iba ang panahon. Climate change. True. Kumbaga yung ganon. Yung kumbaga sa ang kaya mahirap ding mag-decide ang mayor or yung government, yung governor ng isang province. Mga official. Oo, yung mga officials. Kasi nga, yung kumbaga sa pwedeng biglang mag-cancel sila, tapos sasabihin nila, ba't magka-cancel ang init? Oo. Meron namang, ba't hindi pa mag-cancel ang ulan na dito sa amin? Tsaka dito sa amin na personally, based on our experience, pag nag-cancel, ang init. Oo. Tapos kapag maulan, hindi nagka-cancel. Mm-mm. May mga ganong senaryo na nangyari. Hindi lang dito, siguro na-experience. Sa iba din, sa inyo, di ba? Tapos meron nga, may mga inilis kami dito. Kasi ang sabi dyan ay typhoon, heavy rain, severe local emergency. Meron kasi kaming inilistang 4. Ayan, ipakikita natin sa screen. Meron tayong number 1 is typhoon, 2 is heavy rainfall and flooding, number 3 is earthquakes, number 4, extreme heat and other hazards. So, magfo-focus kami ngayon sa typhoon. Kasi yun naman kasi yun naman heavy, kasi yung heavy rainfall and flooding, parang sa typhoon na din yan. Yung earthquake, yan, talaga unpredictable. Tsaka, hindi ka naman pwedeng mag-cancel. Na magkaka-earthquake, hindi naman ganun. Oo, di ba? Yung after earthquake na, saka pa lang. So, ang pinaka-siguro, ifo-focus natin yan pag earthquake, yung yung kung paano yung dock overhold, tapos yung mga ano ba dapat gawin ng bata. Aftershock, ano-anong guidelines sa pagsundo, sa pagganyan, di ba? Yung extreme heat and other hazards, yan naman ay parang tuwing sa summer lang nangyayari. At saka, ay, di ba pinago na nga ngayon, tuwing summer, wala na talagang pasok. Pag binalik na nila sa Okay. So, yung general guidelines, ako naman magbabasa yung general guidelines sa typhoon, according nga dun sa DepEd order na yon ay pag signal number 1 kayo, kindergarten classes are automatically canceled. So, kindergarten, nursery, or mas mababa pa, cancel lahat. Automatic. Pag signal number 2 kayo, face-to-face classroom for kindergarten up to grade 10 are automatically canceled. So, parang ito ay yung elementary to high school. Ganun. Pag signal number 3, 4, 5, classes and work in all levels ay suspended. Yun pero, yung base sa yung signal number 3, yun ay college pa lang. Hindi, mga workers nun, may pasok pa. Oo, ito yung sa class lang. Tsaka itong i-discuss ulit namin ay general guidelines according din sa Google. Salamat, Google. Again. Ulit. And, ayan, meron, doon naman sa magpahapyaw tayo dun sa, dito. Yun yung sa typhoon. Tapos, meron tayong rain warnings. Rainfall warnings. At yellow. And red. May red pa ata yan eh. Yung orange and red magkasama na. Okay. Rainfall warnings. Orange and red warnings. Face-to-face classes are automatically suspended for kindergarten to senior high school. Ano yung senior high school? Yung high school nga? Yung hanggang grade 12. Hanggang high school. Yellow warnings. LGUs have the direct discretion to suspend classes. Ayan, pag yellow, so si LGU na. Yan is pag walang bagyo ha. Pag yung mga rainfall warning lang. Pero kapag yung orange at red, kasi malakas talaga ang ulan pag orange and yellow. Di ba? Tsaka yan nadedetect na ni Pag-asa. No? Yung mga Tapos tsaka agad sila, nagpo-post agad na, kuwari, Laguna is under yellow warning. Di ba? Meron agad sa social media accounts. So, ngayon, alam natin na pagka nag-yellow warning na sa ating location, mag-iintay tayo sa announcement ng LGUs. Ng munisipyo. Oo. Pero or ng school mismo. Pero pagka nag-orange and red, automatic. I-claim na natin yun. Yun yung sabi sa DepEd ha. Sabi yun ha. Pero, huwag pa rin tayong papakampante. Always check the news, check yung announcement ng school, tsaka reach out to your teachers sa mga Tsaka para sure. Kasi hindi pa rin siya, parang hindi yun nasusunod doon sa rainfall. Kasi nga minsan, di ba yung naka-red kayo tsaka orange, pero hindi naman ganun kalakasan ng ulan. Di ba? Pwedeng ganun. Ito yung sinasabi namin sa earthquake at sa other emergencies. Earthquakes and other emergencies. LGUs or school principals may immediately cancel classes if there's a threat. There is a threat to life, structural damage to campus buildings,
following earthquakes or other psychosocial hazards. Yun, yung sa earthquakes ngayon, yung talagang cancel pag ganun. Syempre dapat i-check pa ng parang municipal engineer, yung mga buildings, kung na-damage, ganun-ganyan. Ganun yung sa earthquake, ganun kabilis. Pero, we have to focus more on yun nga sa typhoon kasi diyan tayo nagkakaroon ng problema lagi. Yes. Di ba? Sa meron pa ba dyan? Hindi, ito lang yung under nung noong sa, tawag doon? Dun sa DepEd Oo, yung order. DepEd order. Ito lang yan. Tapos, search ko kasi yung DepEd order number 22. Series of 2024. Series ba yun o section? Series. Series of, ayun pala, series of, yung kanina yung S pala doon, series. Yan, yung DepEd Order number 22 Series 2024 outlines the guidelines for suspending in-person classes during disasters or emergency to safeguard the learners, teachers, and non-teaching personnel from potential harm while ensuring uninterrupted learning. Yun yung under nung nung DepEd order na yon. Tapos, meron pa dito, nasan pa yung isa kong DepEd order? Kasi yung isang DepEd order, ayan na, ito yun eh. Yung DepEd order number 14, series 2026. Ayan. That provides a clearer framework from the school heads, division alternative learning system, focal points, and school division superintendents when making decisions during typhoon floods. Yun lang yan. So, meron mga DepEd orders na talagang inilabas na para makapag-decision ng mga superintendents, mga principals, and other school personnels. So, yun lang naman yung halos information na maibibigay namin. Yun nga lang, yung bakit nalilate. Hindi din namin alam. So, parang dapat kunin natin ang panig ng mga nagdidesisyon kung bakit ba nalilate. Kasi, kawawa din naman ang bata. Oo. Kapag yung isusugod mo siya sa ulan, mababasa ang sapatos, mababasa ang bag, mababasa sila mismo. Hindi naman sila waterproof. Yes. Kami nga mga nagtatrabaho, di ba, katulad ko sa BPO, nung kami nag-go on-site, bumaha, bumagyo, maghuhuman ang mundo, ikaw at ako pa rin. Papasok. Kasi nga, trabaho yun eh. Pero iba pag bata, alam natin yan. Kaya dapat siguro, yung, syempre, I am speaking on behalf of parents, at saka syempre, parent ako, syempre, ang sasabihin ko ay yung side ng parents na, huwag naman sana tayong late. Kasi tama. Kawawa mga Kasi katulad kanina, nung nag-announce, may mga students na sa school. So, syempre, bilang magulang, naihatid mo na yung anak mo dun sa school, so kampante ka na safe na siya doon. So, biglang magka-cancel. Parang, yung pagod, yung pera na ginamit para maihatid doon, yung puyat din ng bata. Syempre, hindi din, iba-iba kasi ang bata eh. Kasi yung anak namin, hindi naman sila ganun kahirap gisingin sa umaga. Merong mga bata na mahirap talagang gisingin sa umaga. Tapos, nagkakaroon pa ng ng awayan yung mag-ina dahil sa pagising. At saka paano kung inihatid mo na sila sa school. Paano kung dediretso ka na sa trabaho, wala na susundo? Kaya nga, diba? dagdag isipin mo pa. Kasi, lalo pag gano'n. Tsaka minsan, di ba, meron ding mga teachers na kayo na po ang bahala kung papapasukin nyo, depende sa sitwasyon dyan sa inyong lugar. Oo, tama. Meron gano'n na teachers na sasabihin huwag niyo pong isugod sa ulan ang bata. Kung ano po ang isipin po natin na yung bata. Di ba may ganun? Hindi kasi talaga natin may iwasan kasi natural disaster eh. Natural calamity siya. So, walang makakapagsabi, tsaka walang makakapagpigil na may bagyo, siya pigilan natin para hindi wala namang ganun. Kaya dapat yung guidelines nga, susunod natin. Ano ba ang damang time para mag-announce ng walang pasok? Kasi kapag ka nag-announce ka a night before, yun siguro yung wala sa guidelines. Oo, kasi di ba kapag nag-announce ka ng a night before, tapos kinabukas na may pasok, parang napakaaga naman. Kasi hindi mo yung panahon bukas. Kapag ka nag-announce ka naman ng 5 a.m., meron kasing hindi nakakapag-cellphone na sa umaga eh. Oo. Dire-diretso ang kilos. Tsaka merong talaga merong
sobrang aga ng pasok, sobrang aga ng nabiyahe, minsan 4 umaalis na. So wala na talagang mag-aasikaso. So dapat nga siguro may mga kasi ang hirap din eh. Siguro ang hirap nga din sa part ng mga nagde-decide kung may pasok o hindi kasi kailangan tingnan muna natin kung ano. Pero nowadays nga since that na-detect na yung gaanong ulan, anong oras uulan. Kasi di ba may yung thunderstorm advisory nila within the next 2 hours. Ganon. Di ba may ganon na napipredict nila. So siguro doon na lang tayo magbe-base. Siguro kung sa akin, doon tayo sa safe zone or safe decision, safe time para magsabing, sige, wag na muna nating papasukin. Kasi meron namang, halimbawa, nag-cancel naman sila ng pasok. Meron namang, di ba, yung ADM ang tawag doon, alternative modular, basta AM, basta ganun yung, basta yung alternative which is yung module or online classes. May ganun na naman eh. Kaya, siguro hindi na natin panghihinayangan yung walang pasok. Kasi na-try na natin yung pandemic na sa bahay na nag-aaral. Kasi, kumbaga, nagawa na natin ng lusot, nagawa na natin ng paraan. Hindi man siya mas effective. Kasi nga, syempre, mas face-to-face, pinaka-effective na yun. Yung tuturuan, kaharap mo yung teacher mo. Pero sa mga panahong ganun na hindi na nga natin may iwasan. So, we have to think of things na ano ba yung alternative na magagawa ng mga magulang at mga bata para continuous learning pa rin. Yung sinasabing uninterrupted learning. Sinesearch ko kasi, hindi ko pa, ayaw pa lumabas. Sinesearch ko kasi kung ano yung, nakasearch ko. Why there's a late announcement in cancellation of classes? Kasi nga, hindi natin alam kung... Ayun nga, kumbaga sa baka may sagot si Google na bakit ganon, di ba? Baka kasi meron kasing sinusunod na yung nag-a-announce. Nung tinitingnan pa niya, may checklist pa siya kung ano ba to, pasok ba to sa ganito, sa ganyan. Kasi di ba nung last week ba yun, nung napakalakas ng ulan? Hindi nag-cancel. Hindi nag-cancel. As in talagang napakadag-im ng langit. Walang bahid ng pagka-cancel talaga. Oo, as in, wala. Kasi walang bagyo nun. Wala nun. Tapos hindi kasi namin ihahatid yung panganay namin sa school. Pero nung time na yun, pinahatid ko kay daddy. Kasi nga, sobrang lakas ng ulan. Tapos ang dilim. Tapos ang inano ko nun, kasi syempre bata, yung baka siya magtatakbo sa ulanan. Bas wala pa siyang classmates doon. Wala pa yung teacher niya kasi maaga siyang pumasok. Kaya nag-decide kami na ihatid na lang ni daddy. As in talaga nun, wala kang maababasa na walang pasok. Tsaka, afternoon class, ang walang pasok nun. Biglang i-cancel nung nakapasok. Yung afternoon class, nag-cancel na. Pero wala nang ulan. Wala nang ulan. So, kung siguro merong way na ma-detect na, kailan ba uulan sa umaga, sa tanghali? May gano'n. Ay, kaso hindi na nga kasi nga, di ba, yung alam niyo yung Google Weather ba? Di ba? Meron kasi kami nun sa phone, yung para maano namin. Most of the time naman, natama siya. Di ba, ganyan pa Di ba may sinasabi pa ng Google ay, expect rain in 12 noon. Pero hindi uulan. Mga alas 2 pa uulan nun. Pero, kumbaga sana, umulan, late lang yung ano niya. Kasi nga, depende kasi sa lugar. Tsaka hangin. Minsan nababago ang hangin. Hindi naman natin kayang hindi naman pwedeng mag-notify siya na mag-notify sa atin para lang ma-update tayo, di ba ga? Kaya nung nag-late announcement nga kanina, syempre may mga nagsabi na, late na po kayo, nakapasok na ako, yung mag-expect tayo ng ganun, na may mga magko-comment talaga ng frustrations nila, may magra-rant, meron din naman na, wag na po nating pansinin, behave muna po tayo, kaya hayaan na po natin, ang mahalaga ay nag-cancel po. Yun, iba-iba kasi ang tao. So, lalo ngayon sa social media, haters, bashers, mga lovers, kung ano man, lahat yan present sa social media. Kaya, kumbaga sa wag lang tayong maging, ang tawag dito, violent or wag masyadong harsh sa comments. Kasi, tao lang din naman yung mga yan. Diba? Maglabas kayo ng rant, sige, go. We are a free country. Diba? Kumbaga, okay lang. Kasi nung kanina nga ako, gusto ko din maglabas ng sa ako. Kasi hindi ako mahilig mag-comment nga sa gano'n. Pero yung kumbaga sa guilty ako dun sa medyo na inis ako. Kasi nga, yung
Yung anak ko kasi excited siya pumasok. Tapos, nung kahit naulan, excited siya kasi nakapayong, ganun, ganyan. Tuwan-tuwa siya kasi parang first time yung magpapayong. Oo. Tapos, ano ko naman nun, hindi ko siya ihahatid kasi may work si daddy, hindi ko siya maihahatid doon ng mga kapatid niya. Yung kung saan ipapasok siya mag-isa, pinagdala ko siya ng payong. Parang inaano ko, sana ngayon mag-cancel na lang. Yung kasi nga, tas as in kakalabas lang dito sa kanto namin, tinawagan ko kaagad, biglang nag-cancel, as in, kakalabas-labas lang nila talagang inaano ko yun, nire-refresh ko yung na siguro din valid din yun kasi parang naman noong nag-cancel na. Dapat kasi napakaaga niyong papasokan yung anak niyo. So, ang ano din may learnings din na pag ganyang naulan, i-late mo ng pasok. Oo, i-late mo ng pasok kasi posibleng mag-cancel. Or, dun nga sa mga nagka-cancel, aga-agahan po natin na mag-cancel. Siguro mga 6 a.m. Oo. Tsaka kung ikaw tinanghaling gumising, hindi pwede kasi trabaho mo yan. Diba? May kanya-kanya tayong task, may kanya-kanya tayong work, may kanya-kanya tayong gagampanan. Bilang halimbawa ay ikaw ang magka-cancel, kung iniintay mo pa halimbawa yung si superintendent, dapat magbaba muna siya bago ni principal. Iintayin pa ni principal si superintendent. Baka si superintendent na tinanghali, si principal ay gising na gising na. Di ba? May mga ganong scenario siguro, hindi natin alam. Pero, yun nga, learn from our experiences na, dapat hindi nga muna pinapasok ng ganong kaaga. Pero, kumbaga saan yung masasayangan ka din gumising na tayo ng maaga, nagluto na ako ng maaga, naka-uniform ka na, napaliguan na kita, sayang din. Yung bag ganon, may mga kaunting panghihinayangan baga. Pero kumbaga sa responsibility din natin ng mga magulang na every time talaga na naulan na ganyan, always check our phones. Tsaka, kasi lahat ngayon digital na. Tsaka 'di ba noon, ang ulan noon pag may pasok at ulan ngayon pag may pasok ay ibang-iba. Ang ulan noon, pag may ulan, may bagyo, may pasok. May pasok. Kami ay papasok, di ba? Basang-basa ka. Papasok. Basta papasok. Ngayon, kaunting ulan, walang pasok. Di ba? Ibang-iba. Kaya talagang noon, sanay na rin ng magulang nagigising kahit naulan. Kasi alam nila na may pasok talaga. Di ba minsan kahit signal number 1, may pasok? Tsaka, mami noon, hindi na baha. Kasi siguro marami pang puno. Ngayon kasi konting ulan, baha. Kaya nagkaroon na ng guidelines kasi nga, ang hirap pumasok ng baha. Yung ulan okay lang pero yung baha, dadaanan, yung tsaka kasi, dangerous na siya. Tsaka dati kasi nga, yung naulan nung panahon natin, may hangin, basang-basa ka nga, papasok ka ng school, di ba? Kahit basa ang palda mo, basa ang medyas mo, papasok ka, dire-diretso ang klase, nandun ang teacher mo, nandun ka. Pag uwi mo, basa ka pa rin ng ulan. Di ba? Pero hindi naman tayo masyado nagkakasakit nun. Kasi ibang-iba talaga. Hindi natin alam kung anong pagbabagong ginawa ng panahon. Pero, yun nga, sa class suspension, yun yung general guidelines. Pa-flash uli namin siya, ayan. Pag signal number 1, 2, and 3, and higher. Ganun yung sa ngayon, ha? Pero, uulitin namin, huwag kayo magre-rely dyan kasi nga may mga nagka-cancel na LGU, may nagka-cancel na governor, may nagka-cancel na mayor, nagka-cancel din ang DILG and DepEd mismo. Or, ang Pag-asa naman, hindi sila nagka-cancel, no? Sila yung nag-ano lang sila, yung sa news, di ba yung news, nagpo-post lang din sila. Sila ang nag-i-spread ng news. Tsaka, merong mga legitimate na and reliable pages na kaming pina-follow na katulad dun sa Laguna Wise. Hello, Laguna Wise, kung sino ka man. Tuwan-tuwa kami doon. Lagi namin pina-follow. Tsaka syempre, yung mga pages ni the governor, ni the mayor, ng munisipyo. Laging gano'n. Ng government, DILG. Dapat din tayo mga magulang, updated din tayo. Hindi lang isang page ang ating pagbabasihan. Dapat marami. Kasi ngayon, pages na, hindi na TV. Dati kasi TV, doon ka lang tututok. Makikita mo doon nagpa-flash doon sa ilalim, sunod-sunod. Tsaka minsan yung gano'n na. Yung walang pasok, Laguna, ganyan. Kasi noon talaga, general. General. Ngayon kasi by, yung lugar. By school nga minsan Di ba yung
naalala ko nung college ako, di may bagyo, ganyan. Iintayin ko yung PUP pag nawawala. Mm. Kasi, ay, nag-cancel na ang mga Ateneo, mga Mm. Lasal, gano'n. Iintayin ko ang PUP. Mm. Minsan, PUP, ay ako, Santa Mesa. Minsan, hindi magkakancel ang Santa Mesa. May pasok sa PUP, gano'n eh. Mm. Ganon, yung ano na talaga. Hintay mo yung pangalan ng school mo. Mm. At yung branch. Branch ba ang tawag doon? Branch. Anong tawag doon yung Anong tawag? site? Ano bang tawag doon? Branch, parang bakdo. Ano? Ano nga ang tawag Anong tawag doon yung site? Di ba kayo ay LSPU San Pablo, LSPU Santa Cruz. Ano yung Santa Cruz at ano? Site? Ano nga ba ang tawag doon? Campus. Campus. Very good, campus. Santa Mesa Campus. Laguna Campus. Ganon. Mm. So, ganun yung class suspension. So, ayun. Hindi ba ba? Kayo? Anong take nyo dun sa ano? What's your take on the guidelines sa class suspension? I-comment down below nyo din ano yung mga experience nyo din, anong mga hinaing nyo, anong na... Kasi... napapansin yung kulang. napapansin yung kulang. Kasi tama yung sinabi ni Mami kanina. Ang ganda nun, nung anong oras ba dapat mag-announce? Di ba a day before, 2 hours before, 6 hours before, 12 hours before. 30 minutes before. Ganon. Yung 30 minutes before, unacceptable na yun kasi yung iba ay nabiyahe. Pero tingin ko mga 5:30 a.m. Yung mga kasi ang, di ba, ang time nito ko ay 7 or 6:45, mga ganon. So, alam mo, 7, 1, 2, mga 2 hours before. Hindi, pwede nga yun yung mga 5:30 kasi 5:30 kalimitan nagising ang mga bata. Para kung magigising. Tsaka mga magulang, huwag na mga bata, mga magulang, alam na. Hindi, mas maaga kasi mga magulang nagising. Yung mga 2 hours before siguro. Sa amin lang yun, ha? Sa kayo, anong comment nyo, anong suggestion nyo, anong violent reaction nyo para dyan sa mga class suspension yan. Tsaka, sama-sama nating pagtulong-tulungan kung ano ba ang dapat. Kasi, ang gobyerno hirap na hirap din pag kasi nakailang revise na yung yan, guidance na yan. Correct. Diba? Kasi nga, kaya naman nahihirapan sila. Pabago-bago din ang panahon. Hindi naman natin unpredictable. Tsaka kasi nga, syempre, nagbabasa din sila ng mga comments, ng mga suggestions natin. Kaya kumbaga sa nagbabago-bago sila kasi nga nakikita na may point to. Di ba pwede nga. Ayun. Siguro na sinasalang-alang nila yan. So, di basta, don't judge don't judge the announcement. Correct. Di ba? Don't judge them. Hindi natin alam yung pa nila yung. Siyempre, malalim na pag-aaral ang sinagawa nila. Kasi di ba nung kindagob dito sa atin, pinagmimitingan pa nila, lahat present. Yung mga ano ba tawag, mga dean ng college, mga heads ng schools. Mga personnel. Yung mga pinag-uusapan talaga nila. Hindi madaling mag-suspend, alam namin yan. Pero, yun nga. Bilang magulang, magagawa lang naman namin, mag-grant, mag-ganyan. Ay, ganun talaga. Tanggapin na natin tayo mga tao. Kumbaga. So, ayun. Muli nyo kami i-follow. Muli, ang grabe naman. Yung paulit-ulit. Oo, nakakatuwa lang at pauti-uti nadadagdagan ng ating mga subscribers. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa ating Facebook, YouTube, and TikTok. Yes. Sa TikTok ba natin na ma-manage? Hindi masyado. Ma-manage natin para mag-affiliate na tayo. Kaya nga. And ayun, till our next podcast, ano naman kaya pag-uusapan natin? Pwede nyo din i-comment yan below. Again, this is Daddy. I am Mami. You're at The Meat PH. Bye. Bye.